Topic po natin, groin pain. Masakit ang singit. Yan, nangyari na ba yan sa inyo? Very common to. Minsan, bigla na lang sumasakit sa singit natin. Marami pong possibilities. So, explain ko muna sa inyo ano yung mga possible na dahilan at yung mga possible na gamutan natin. So, pag groin pain sa singit, maraming organ kasi dyan eh. Oo, marami rin. May buto, may mga organ. So, maraming dahilan. Merong mga arthritis, may lus-lus, pati kidney stones, merong mga nerve na dumadaan, may arthritis, tsaka merong mga muscle at buto dyan. So, maraming possibilities. Tingnan muna natin yung most common para doon tayo, mas malaking chance na tumama doon sa sakit nyo. Yan, masakit ang singit. Number 1, ang pinaka-common, muscle strain. Baka sa galaw mo, baka yung na mali yung sipa o natabingi yung paa mo, na pull yung groin muscle. Pwede rin yan. Hip movement na overstretch, tapos medyo napunit yung muscle dito, kaya sumakit. Pag ganyan, simple lang yan. Ipapahinga mo lang. Merong grade 1 groin strain, konting sakit lang pero nakakalakad ka pa. Merong grade 2 na mas malala, medyo hindi ka na makalakad masyado, masakit na. At grade 3, masakit na masakit, hindi mo na mailakad. So pag yung muscle lang na pull, pwedeng mga pahinga lang, pwedeng konting pain reliever. Tapos ito yung treatment natin, RICE. Rest, pwede lagyan ng ice, cold compress, tsaka itaas-taas lang para hindi masyado sumakit. Ipahinga lang mga 1 week, 2 weeks, dapat gagaling na. Number 2, merong masakit ang singit. Pag tinignan mo, may lus-lus pala. Okay, ang lus-lus nakukuha, pwedeng congenital, no pinanganak, meron na. Or laging pag-ubo, pag-ire, yan. Tapos may pag umuubo, umiire, may lumalabas dito sa may singit natin. Common rin to sa bata, yan, no? May bukol. So, lus-lus, check rin natin yan. Number 3, sa may singit, malapit doon yung daanan ng kidneys, itong ureter. Yan, nagka-kidney stone ako. Ang sakit niyan sa singit eh. O hindi sa likod eh, sa singit na masakit, lalo na may bato dyan. Bukod sa masakit sa singit, pwedeng may dugo yung ihi. Actually, hindi dugo yan, parang pink lang eh. Medyo pink ang ihi, sobra sakit. Akala mo madudumi ka, pero hindi ka naman dudumi. So, kidney stone. Ibang symptoms ng kidney stone, banda sa tiyan, nagsusuka, may dugo, backache. Ito, pag tumatanda, arthritis. So, pag singit, baka yung buto sa hips. So, pero pag arthritis, ang clue mo, medyo mahirap galawin yung paa. Medyo parang masikip yung paa, kinakalawang. Tsaka minsan, may tunog, may nagpa-pop. May tumutunog dun sa hips. So, arthritis yun. So, papa-x-ray. Yan. Hip joint, stiff, mahirap galawin. Tapos dito sa hip area, marami pa ibang mga problema. Mga early stage ng arthritis to eh. Pareho dito sa arthritis. Nagkakaroon ng parang bone spur. Parang nagkakausli-usli yung buto. Masakit yun eh. Parang dahil sa arthritis, kakagamit, wear and tear, parang tusok-tusok. Kaya sumasakit pag dumiin. Yan, bone spurs. So, may galaw na masakit. Arthritis din to. Meron din isang cartilage dyan dito sa may hip na naman. Oh. May cartilage. So, kanina arthritis. Ito naman, yung pinaka-cartilage, yung parang plastic na ano yan eh, na nakabalot dyan. Pwedeng mapunit. Pwedeng mapunit. Baka sa galaw, sa exercise, napunit, may tear. So, masakit din. Pahinga din ang treatment dyan. Yan, no? Pwede kaka-tennis, ano, na sports injury. O pwedeng lagi mo ginagamit, baka may galaw ka sa bandang hips. Ito, hip fracture. Hip fracture, nahulog eh. Diba? Ito may aksidente, nahulog, natumba sa may edad, bumagsak. Yan. Pag na-fracture, masakit talaga. Tsaka yung paa, medyo hindi ka makakatapak. Hip fracture yan eh.
Usually may edad, osteoporosis, mahina na yung buto. Yan. Meron naman hindi fracture, nagkulang ng blood supply. O yung dugo ang kulang. Kulang ang dugo na dumadali sa hip bone, kaya namamatay yung hip bone. Avascular necrosis. May problema sa artery, baka kasama to sa mga smoking, cholesterol, high blood, yung mga ganyan. Osteonecrosis o progressive, yan, nasisira. So kita nyo, nasisira yung buto, ayan. Nagkukulang ng blood supply, ayan, nakakain. Tingnan nyo, pangit. Pangit siya. So, kaya nga dapat maganda lagi ang daloy ng dugo, hindi lang puso, hindi lang utak, pati sa hips. Number 9, sports hernia, football. Usually, mga sports yan, sa singit. So, sa lakas ng sipa, minsan nagte-tear. Nagte-tear dito. Yung mga muscle sa may singit yan, napupunit. Usually, rest lang to, pero yung iba inooperahan. Merong mga, kadalasan football, acute pain, biglang sumakit. Hindi ka na nga makasit up dahil nga napunit sa lakas ng sipa o kung anumang sports na talagang tumatakbo ng biglaan. So, yun ang mga common causes. Dito naman tayo sa mas bihira o mas rare. Pero singit pa rin kasi maraming ang parts yan. Ito sa mga lalaki. Okay, sa balls, sa itlog ng mga lalaki, merong sexually transmitted disease. So, STT ito. Sexually transmitted disease, nagkaka-infection sa epididymitis. So, nagkakaroon ng infection dito sa balls kasi may sexually transmitted disease. Papacheck tayo sa urologist. Ang sakit niyan dito sa may balls ng lalaki. Meron din nangyayari kahit sa mas bata, yung testicular torsion. Yung egg ng lalaki umikot, umikot, naipit, nag-torsion siya. So, biglang sumasakit din yan. Yan, emergency to. Kailangan dalhin agad sa ospital. Meron din dumadaan, kita mo, dami kasing parts Pwedeng nerve hindi na artery, nerve. So, pag nerve ang nag-ipit, may manhid. Parang kuryente, nagtitinggal, nangingimay, namamanhid, banda rito, naipit yung nerve, masakit dito. Usually, ang nerve pain sa likod, pati sa paa, pero meron ding nerve pain dito. Kaya nga uncommon, mas rare ito. Tapos, dahil sa may singit, pwede galing sa tiyan. Hindi mo alam tiyan pala ang problema. May problema sa tiyan, diverticulitis, sa large intestine, baka may aneurysm dito sa artery malaki, bihira naman dapat medyo mas mataas. Sa babae, maraming parts, 'di ba? Sa menses, ovarian cyst, ovaryo. So maraming pwedeng problema, okay? Mga pelvic inflammatory disease, so pwedeng OB problem. Pag babae, isipin din baka galing diyan sa mga private parts ng babae. Pag lalaki naman doon sa testis, tulad na sinabi ko. At meron din dito mismo sa buto. Sa buto mismo ng pubic symphysis, kung saan nakadikit yung dalawang buto dyan, sa athlete pa rin to. Usually sa athlete, may injury. Pwede rin yan. Okay, so kailan tayo pupunta sa doktor? Okay. Magpupunta sa doktor pag after 1 week, hindi gumaling. Pag nahaluan na may lagnat, may chills, ibang usapan na yan. May dugo sa ihi, masakit lagi, nagsusuka na at hindi na makalakad at hindi na makalagay ng bigat sa paa. So yun, bad sign yun. Dapat after a week, dapat iigi na. May bumubukol, may luslos, papacheck na sa doktor. Nagsusuka, nagtatae, baka may food poisoning, namamaga yung tiyan. Tapos yung mga emergency, tulad na sinabi ko, yung mga luslos, pwede maipit yung mga organ sa loob, yung luslos, delikado din. Tsaka yung testicular torsion, yung balls ng lalaki, naipit, immediate surgery. Okay, sana po nakatulong to. Pero basically, ang pinaka-common pa rin naman, itong groin strain. Kaya ingat tayo, kailangan natin more stretching. Mag-stretch tayo lagi, tamang exercise lang para hindi tayo tamaan itong problema sa groin. Salamat po.